po and welcome back to Ate Shani's TV Vlog. Ang kasama ko nga pala yung si Chris at bibili kami ng yero. Ayan, magkakambas muna po kami kung saan mura ang yero. Yung bunso ko, iniwan ko na kasi tulog pa naman. Pinabantayan ko muna sa kapatid ko. Ayan po, kainitan po ngayon. Chris, put. Bumbay nagsusunod sa amin nasa likod. Hindi siya pwedeng sumama. Huwag mo si Bay, sa'yo, Bay, uwi, Bay. Hindi. Bay, umuwi ka dun, Bay. Hindi ka pwedeng magsama. Mag-uwi ka dun. Ang init pati, oh. Galit na naman si Bombay. Bibilin kami ni Chris. Nabili kaming yero. Si Bulang kita, hindi ko na sinama. Sobrang init. Mag-uwi ka na dun. Mabalik man din kami. At baka arabutin ka dyan, oh. Kahit magalit ka, hindi ka pwede magsama. Sabihin mo, bye, uwi na, bye. Uwi na. Meron dito po kami ngayon sa Glass House Hardware. At bibili po kami ng yero sa loob. Tapos doon naman sa kabila kahoy naman po. Ayan, dito naman po kami sa mga kahoy. Ayan. Ang pagod ningal na ako si Chris eh. Hanap kami ng sukat mo para sa bubong. Ayan, pagod. Ayan, may yero po dito. Pili kami ng yero. Pagod tulog na kasama ko. Ayan, pagbabayad na tayo sa yero. Pick upin na lang po namin din sa nila sa bodega daw. Ayan, pauwi na po kami. Ito yung kasama ko, nakagod na. Wala na namin yung isip ko. Babalik na lang kami para pick upin din sa bodega nila. Nahanap muna tayo sa bahay ng technical service na pauwi para kuha natin yung yan. At pagka-uwi nga namin, nilagyan ko lang si Chris. Tapos ayan, namanap na ako ng masasakyan ng yero. Tapos ayan, pinikit na namin dun sa bodega. Dinala ko lang po yung resibo para makuha na namin. Nagpapasalamat na po pala ako kay Ate John sa nag-sponsor para sa yero at kahoy. Ayan, maraming salamat po. Mapapagawa na namin yung bubong sa tulong ninyo. Hindi na kami mababasa sa loob at mapapalitan na rin po yung mga butas-butas ng yero. Salamat po. Isa rin po siya sa tumulong sa akin ng ospital yung dalawa kong anak. Ayan, binigyan niya rin po ako ng panggastos para sa mga gastusin sa gamutan ng dalawang bata. Maraming salamat po. Napakabuti niya po. Libuhat na. Saan? Inumpisan nga po palang gawin yung bubong ay linggo kasi day off ni Raymart. Siya na lang po kasi yung gagawa. Ayan, inumpisan niya na po dyan. Binaklas niya na muna yung kisame dito sa loob. Kaalis niya po, grabe yung kahoy. As in, sirang-siraan na, wala na siyang nakakapitan. Parang dalawang kahoy na lang yung pinakamatibay. Sabi niya nga ay buti hindi kayo nababagsakan nito. Wala na palang mga kahoy na anay na. Kung nakikita niyo po, ayan yung plywood, pinaghihilan niya na lang kasi sobrang lambot na talaga pala nun. Parang papel na lang kung hilahin kasi wala nang kahoy na kinakapitan. Sabi niya nga ay buti hindi nababagsak sa amin. Kaya yan na po. Yun nga po palang may trapal. Double deck. Nilagyan ng trapal para yung mga dumi sa kisame hindi bumagsak sa higaan. Nga po, naalis niya na yung kabuang kisame diyan. Tingnan niyo yung mga kahoy, halos sobrang wala na daw laman sa loob. Pagkatapos po niyan, at saka siya mag-aakit sa bubong para kalasin naman yung yero, tapos yung mga kahoy na yan. Yung mga nakikita niyo pong kahoy, aalisin din po yan kasi marurupok na po as in lahat.
Sabi niya nga dyan, lumabas muna daw kami, doon na muna kami sa labas magtambay kasi pinapapatay niya yung fuse ng kuryente kasi kung nakita niyo may wire doon ng kuryente, iakit siya sa bubong tapos nakadaliday pa yun dyan sa kahoy at baka daw mag-ground siya kaya binaba na muna namin yung fuse. Kami po naman nila Bombay, doon na muna kami sa bangko sa labas, doon na muna kami tambay hanggat hindi pa tapos yung bubong. Bay, singali! Nagbili ng sampagita si Bombay, oh. Bay, magalumusal ka na, Bay. Magalumusal ka na. Lagi pa yung nabili sampagita. Pinapalita yung sampagita niya. Maglag ka na doon. Na may ginagawa doon, oh. Matamaan ka dyan! Pumasok nga pala si Bombay sa loob ng bahay kasi sasabit niya yung binili niyang sampagita. Tuwing umaga po yan, bumibili yan ng sampagita araw-araw. At ito na nga, pumunta na sila sa bubungan tapos sabi ni Raymark hindi pala niya kaya ng mag-isa lang kasi wala siyang katuon pag mababa ng yero sa baba. Kaya naghanap kami ng isa na makakatulong niya. Kasi kami hindi naman po namin kayang magtuon sa kanya na galing sa bubong tapos ibababa yung mga yero, ang haba po nun tapos ang likibat. Kaya ayan, nagkuha kami ng isang labor na makakatulong niya para sa pagbaklas at pagkabit ng yero. Ayan, kung nakikita niyo po, tinatabas muna nila dyan yung mga sanga-sanga na kahoy na nakalambitin sa may yero. Tapos ayan na yung pinaka-yero namin, super butas-butas na, lalo na doon sa may mga halaman. Inumpisa na nga po nila dyan na baklasin yung mga yero pa isa-isa. At ayan, kami naman andun na kami sa labas, wala na kami dyan sa loob kasi binaba nga yung fuse ng ilaw, sobrang init kaya umuha kami ng bangko, doon kami sa labas nag-standby. Sa labas! Naglabas ko na. At habang busy po sila sa pagbaklas ng yero, tumawid muna ako dun sa kabila kasi ito naman po yung update sa loob. Ayan, ito po yung update sa loob. Yung higaan, may trapal. Tapos yung ibang mga damitan, at tinakpan muna nila yung mga importanteng gamit. Tapos ayan na, nandun sila sa taas, ipabaklas sila ng mga yero kasi aalisin din nila po yung mga kahoy, lalagyan nila ng panibagong kahoy kasi wala na rin pong tibay yung mga dati. Tubo kami ngayon ni Bombay sa labas. Ano ba yung masasabi mo? Hinigiba na yung bubong natin. Inaayos nga yung bubong para hindi na natulo sa loob, para hindi na butas-butas. Alam mo na, kaya dito lang muna tayo sa labas. Bibi nga, si Bibi nga, Huwag ka na muna magpasok. Kaya mo yung bet nihilamusan ko yan. Huwag ka muna magpasok na at baka mabagsakan ka ng kahoy. Para hindi na magturo sa loob. Yan po. Lalatok na pala yung kahoy. Buti lang hindi kami nalalaglagan. Ito na po ang kaganapan. Ayan, sobrang kalat na. Ayan, sa bulinggit. Nakahubad na kasi sobrang init. Si Bong ang chef. Tagaluto si Bong. Nagluto siyang ulam para sa nagagawa. Nagsaing na? Oo. Nadubo mo? Haluin na lang na. Dito na siya gluto sa may lagayan ng labahan. Walang space sa loob. At pakatapos po nilang mag-lunch break, nag-uumpisa na sila. Pagbalik nila, nag-uumpisa na silang magawa ng frame, yung lalagyan ng yero. At pakatapos po mailagay yung yero, ayan, ito na po yung kinalabasan. Wala pa po kami mga semento, hollow blocks, flat sheet, kahoy, tapos ng plywood, tapos yung panlagay pa din sa angkob. At saka na lang po namin papalagyan kapag may extra budget na. Ayan lang po yung nakayanan.
At yung kisame, wala pa rin muna din po kami ilalagay. Tiis-tiis muna sa init. Ayan po, ito na nga po pala yung pinalabasan. Ayan, naglilinis na yung mga kapatid ko. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin.